Guys, Happy New Year sa inyo, and for today's video, pag-uusapan na natin ang lagi nating pinag-uusapan every January of a new year is ang tanong na sino ba mas magandang gamiting e-wallet? Si GCash ba o si Maya? Yan ang pag-uusapan natin today, yung pinagkaiba ng dalawa at kung sinong may mas magandang feature. So samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron ng experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so every year naman natin itong ginagawa, but kasi merong mga pagbabago sa features and benefits na nakukuha natin sa isang electronic wallet na katulad ni GCash and Maya. And yun nga, for today's video, pag-uusapan natin yung difference ng dalawa for our 2026 edition. So, simulan na natin. So, unang-una sa lahat, nature of service. Well, si GCash ay isang electronic wallet that partnered with banks with the likes of CIMB, BPI, Maybank, Cebuana, and a digital bank which is Uno Bank. While Maya is a digital bank wherein Maya has electronic wallet, savings, credit card, and loan service. Well, na-discuss na po natin yan from our previous video which is this, but just to run it down again, sa GSave po, ang pinakamataas po na interest ay naglalaro ng 2.6 to 3.5%. And yung mga traditional banks naman natin sa GSave, like Maybank and BPI, are earning only less than 1% per annum. While kay Maya naman, ang base interest ay 3.5% and a maximum of 15% by doing mission. Pag-usapan natin ang merchant acceptance or kumbaga kung sino ba ang mas ginagamit ng mga merchants. Well, si GCash can be considered as market leader wherein kahit yung mga sari-sari store natin ay nag-a-accept ng GCash payments. While si Maya Bank naman, ang strong feature niya ay nasa retail business. Yung mga stores natin sa loob ng malls or yung mga stores na nag-accept through POS, so doon natin makikita yung strength ni Maya. But if you're going to ask a sari-sari store if they're accepting Maya, kadalasan hindi. Number 4, credit services. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. Sa GCash, merong GCredit, merong GLoan, merong GGives na nagbabariya ng interest. While kay Maya naman, meron siyang Maya Credit, meron siyang Maya Personal Loan, and meron siyang credit card services. So, ang apples to apples comparison niya is yung GCredit and Maya Credit, yung GLoan and Maya Personal Loan, but in terms of GGives, wala namang ganung feature si Maya. And in terms naman ng credit card, wala rin namang credit card na available sa GCash. Physical card. Both Maya and GCash are offering Visa debit card. But kay Maya, meron ka ring option to get a MasterCard. While itong Visa card ni GCash has an upper hand na pwede mo siyang i-register sa inyong Google Pay, kay Maya naman, yung debit cards nila ay hindi mo pa ma-register. Only Maya Visa credit card can be registered sa Google Wallet. Investment option. Kay GCash, they have this G-Invest wherein as low as 50 pesos, you can invest locally and globally. Meron ding feature si GCash na pang crypto which they call it G-Crypto for digital assets naman. Kay Maya naman, they call it Maya Funds wherein they offer mutual funds naman. And in terms of crypto service, Maya has crypto service for the digital asset din naman. Free cash in. Well, sa GCash, free ang over-the-counter cash in ng up to 8,000 pesos. And kapag sumobra ka na doon, may charge na actually 2%. However guys, sa 7-Eleven, kahit sabihin mong free cash in kay GCash, meron namang service charge na chino-charge si 7-Eleven. Thus, kung lagpas na ng 8,000 pesos ang ika-cash in mo sa 7-Eleven, bali doble-doble na ang charge sa'yo. Meron ng charge sa'yo si 7-Eleven, and then meron pa rin cash in charges sa'yo na 2% si GCash. And kay Maya naman, same thing din naman na 8,000 din ang limit niya sa free cash in. Pero guys, kung gugustuhin nyo na hindi magbayad ng cash in fee, just use bank to transfer money dito sa mga e-wallet nyo para hindi nababawasan yung pera nyo. User interface. Halos parehas na sila na medyo crowded ang kanilang app. But for me guys, para sa akin lang naman to, is si Maya ang mayroong mas malinis na user interface. Hindi ganun ka-crowded ang services kay Maya. Pero kay GCash, as in, ang dami mong services na makikita, meron pang iba't ibang ads sa app niya. Kaya for me, parang sobrang daming features ng GCash na hindi ko naman kailangan.
Next is bills payment. Well, both of them offer bills payment. Kay GCash, medyo malaki yung directory niya ng mga bills na pwede mong bayaran. Kahit nga mga online lending app, pwede mong bayaran sa loob ng GCash. Well, kay Maya naman makikita natin sa bills payment niya yung mga major billers lang natin. Last but not the least is global use. Well, sa GCash, masasabi ko na globally mas maraming countries ang pwede mong paggamitan ng GCash. While kay Maya naman po, nakarely lang po si Maya sa kanyang card, Mastercard or Visa card para magamit siya globally. Pero kay GCash, kahit mismo yung GCash app, mag-i-scan ka ng QR using Alipay, magagamit mo ang GCash. Thus, mas globally accepted si GCash versus kay Maya. Comes to the point na sino nga ba ang mas maganda? In terms of features, being a market leader, yan, I give the point to GCash. However naman, if you prefer simplicity and yung basic na kailangan mo for an e-wallet, well, I think it's best given for Maya. Well, kung tatanungin nyo naman ako kung anong ginagamit ko sa dalawa, well, ginagamit ko sila parehas. Well, kung tatanungin nyo ako kung saan naman ako naglalagay ng pera sa dalawa, masasabi ko na naglalagay ako ng pera sa Maya Bank. It's because of the higher interest na binibigay ni Maya sa 100,000 pesos and below na deposit. While kay GCash naman kasi, yung banking service nila is provided by third party. Thus, parang dalawa ang kumpanyang kakausapin mo just in case na magkaroon ka ng problema. Yung pag-transfer from your GSave papuntang e-wallet or e-wallet to GSave, may naririnig akong mga issues na hindi dumadating sa e-wallet nila or hindi dumadating sa kanilang bank account. Thus, dalawa pa yung kakausapin mo to resolve your problem. So, kayo ba? Ano ba ang habol nyo dito sa mga e-wallets na to? Functionality ba? Savings ba? Investment ba? Ano yung mga features na ginagamit nyo sa kanila? I-comment nyo yan sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay OL3M Rock or ano ba to? OLM Rock at CMCU3N. Sabi po niya, since nalaman ko yung benefits sa online banking this year through your videos, thank you po. Sa Maribank, Cbank ko na nilalagay ang pera ko at hindi na sa GCash. Kung kailangan ko magbayad through GCash, saka pa ako nagtatransfer from Maribank. Simply because tumutubo through interest ang pera ko sa Maribank, whereas sa GCash, wala, as in zero. Thank you, Sir Pat, sa mga videos. Marami akong nalalaman to invest my money wisely at kahit sa konting amount lang. Wow. Thank you po sa feedback na binigay nyo. Na-appreciate ko po yung feedback na sinabi nyo about the content na ginagawa ko. And maraming salamat po in letting me know na nakakatulong po ako sa inyo. Thank you so much po. And Happy New Year po sa inyo. Again, kay OL3M Rock or OLM Rock, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!